po ang ating kapatid upang dalhin ang mensahe sa pamamagitan ng exhortation. Glory to God. Praise God. Glory to God. Magandang umaga sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga sa inyong mga kapatid. Sa hindi po pagtatagal, nais ko po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin. Praise God, glory to God. Dakila naming Ama, makapangyarihan ka sa lahat. Tunay nga, O Ma, ikaw ang tumutunghaw sa puso ng bawat isa sa amin, O Lord God. Bago po kami dumako sa inyong mga banal na salita, O Ma, patnubayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang lahat ng lumabas sa likod ng pulpitong ito, O Ma, ikalulugod ninyo, O Lord God. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa bawat isa sa amin upang sambahin kayo sa espiritu at katotohanan, O Ma. Tunay nga, O Ma, na nakakagalak na muli sa araw na ito, itinipon mo ang iyong mga tupa upang makakain, O Ma, ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, O Ma. Itago mo po ako sa likod ng pulpitong ito. Nawa, kayo po ang malugod at malwalhati sa oras na ito, O Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 10. Verse 7. At pupunta po tayo sa verse 14. So 7 and 14. Sabi po, Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. At dun po sa verse 14, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Praise God, glory to God. Diyos po ang balang matubay sa mga salitang na basa. Pwede na po tayong mupo, mga kapatid. Praise God, glory to God. Tunay nga na kahit po napapadalas ang pagtayo dito, tunay na nakakakaba po, mga kapatid. Dahil bawat salitang mabitawan dito, ang hirap pong bawiin. Praise God. Pero sa tulong po ng ating Diyos na buhay, siya pong gagabay sa lahat ng may babahagi po ngayong oras na ito. Ang maikling exhortation po na ibabahagi ngayong araw ay pinamagatan pong, hindi ko na po papalitan ng pamagat, The Good Shepherd of the Sheep. Praise God, glory to God. Sabi, ang tupa raw yun na yung pinaka-damaged animal dito sa earth. Kasi, wala silang defense mechanism. Wala silang pangil, yung teeth nila pantay-pantay. Pangalawa, wala silang have no direction and easy. Madali silang mawala. Kapag nawala sila, helpless sila. Pangalawa, unable to clean themselves. No? Tingnan yung nature ng tupa, mga kapatid. Sino gustong maging tupa ngayon? Kung ganito yung nature ng tupa, parang, pero hindi, no? It's God. If these are the nature of the sheep, why then God liken us to the sheep? Diba? Praise God, glory to God. So, tatalakayin po natin patuloy kung bakit tayo inalintulad sa tupa ng ating Panginoong Yesus. So, defenseless ang tupa. Kung makikita natin sa mga ibang animals, ang ibang animals, marami silang defense mechanism eh. Pag merong trouble o merong panganib na dumarating sa kanila, alam nilang protektahan ng sarili nila. Unlike sa sheep, ang nature lang ng sheep, kapag nagkaroon siya ng trouble o kaya panganib, umiiwas lang to kaya tumatakbo. Totally helpless sila kung sila ihiwalay dun sa flock, no? Ang pinaka-defense nila ay together with the flock. Kailangan nandun ka para napipil mo na safe ka. Pero kaya defenseless, ibig sabihin, a shepherd, kailangan natin ng shepherd na magpo-protect sa atin. Di ba, mga kapatid? So, kaya inalintulad tayo sa isang tupa na defenseless kasi gusto ng Diyos na protektahan tayo.
Di ba nakakagalak yun mga kapatid, ano? Praise God, glory to God. Kapag naiwalay ang tupa, totally defenseless sila. Ganun din naman sa atin. Kung tayo hiwalay sa Diyos, anong may expect mo mga kapatid? Kailangan natin na magpoprotekta sa atin. Di yung maraming bagay ginagawa ang kalaban. Sabi nga doon sa sharing kagabi, kapag nahiwalay ka doon sa B formation ng mga ibon, susceptible ka raw sa danger, mga ganon. So, hindi ka makakaabot sa sariling kakayahan mo lang, doon ka magtatrabaho. Hindi ka aasa doon sa kakayahan o sa protection na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Ano? So, kaya tayo defenseless, kaya tayo inalintulad, dahil kailangan talaga natin napoprotekta sa atin, mga kapatid. Praise God. Kaya nga dito tayo nagtitipon, dahil tayo, nagpapalakasan tayo. Kaya, nakakalungkot kung minsan nagiging paraan yung mga karamdaman o anumang suliranin para hindi tayo maka-attend. Samantalang nandito, yung pumoprotekta sa atin at gumagabay sa atin dito sa lugar na ito, mga kapatid, ng pagtitipon. Praise God. So, no direction and can lost easily. Kapag naiwalay nga ang tupa sa kanyang kawan, tunay na wala siyang sense of direction. Hindi niya alam kung paano siya babalik. Kapag nawalay siya, susceptible na siya sa mga lobo o pwede siyang nandun na siya sa danger kapag naiwalay siya. Ang problema niya, hindi niya alam kung paano babalik. Wala siyang ganung nature. Talagang helpless siya kapag nawala siya. Kaya yung iba siguro, kapag naalala ko nung wala pa ako sa salita ng Diyos, yung nakukontento ka sa mga temporary satisfaction. Nandun ka, akala mo, kapag ginagawa mo yung bagay na mabuti, okay na yun sa'yo. Pero wala palang direction ng buhay mo kung ganun lang. Unlike pag sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, magkakaroon kang direction sa buhay. Kung dati wala kang direction, basta araw-araw, yun na lang nagiging routine mo, basta hindi ako gumagawa ng masama. Nagsisimba ako every Friday. But you're still lost. Kasi yung tupang sinusunod mo, yung shepherd, wala kang sinusunod na shepherd. Kahit ano pang gawin mo, lost ka. So, kaya sabi nga ng ating kapatid sa kanyang mensahe, a sheep is totally helpless when he's lost. That's why Jesus likened us unto sheep, because they just can't seem to find their way around. They have to depend on someone leading them. Amen. Praise God. So we have to depend someone who lead us going through eternal life, mga kapatid. Praise God. Kaya tayo nalintulad sa tupa. Praise God. Yung isa naman, unable to clean themselves. Wala pala silang kakayahang linisin yung sarili nila. Sa kapal ng wool nila, pag nakahiga sila sa putik, wala silang paraan kung paano linisin yung yung sarili nila. Naalala ko, merong sa amin doon sa kapitbahay namin sa Pampanga. Di ko lang kung saan nanggaling yung mga tupang yun, ang dami. Kinulong nila doon sa isang lugar. Dami nila. Kapag umuulan, nag-uulan na, nagpuputik yung nila, yung balahibo nila, yung wool nila. Tapos pag nagputik, nilalangaw. Pag nilangaw, nagkakaroon ng mga, yung parang mga maliliit na mga uod dun sa wool nila. Tapos bumabaho sila. Talagang wala silang paraan na hindi nila alam paano nila tanggalin yung karumihan na yun sa katawan nila. So praise God, no, mga kapatid, no, na meron tayong Diyos na maglilinis ng mga kasalanan natin. Nung tayo, praise God, glory to God. Kaya siguro tayo nalintulad sa tupa. So makikita natin dito, mga kapatid, kung defenseless tayo, kung wala tayong direction sa buhay at wala tayong kakayang maglinis sa ating sarili, ang pinaparating ng mensaheng ito
yung kung paano ang magiging intimate yung relationship natin sa shepherd. Kasi wala tayo eh. Defenseless tayo. Talagang aasa tayo dun sa shepherd. So, dito, binibuild ng Panginoong Sus kung paano magkakaroon ng relasyon ng tupa dun sa kanyang shepherd. Kaya nga, pinamagatan ang na good shepherd of the sheep. Praise God. Praise God. So, kung merong ganung nature ang sheep, meron din siyang ang nature na yung hindi sila nagkakahiwa-hiwalay, yung isang flock sila, kahit nagsisiksikan sila, gusto nila yung magkakasama-sama sila, no? So, sabi ng ating kapatid, in order to keep themselves warm, para maging mainit daw sila sa isa't isa. Tsaka, yun ang fellowship. Kaya fellowship siguro. Yung iba fellow goat, yung fellowship. Is God. Glory to God. Glory to God. Diba mga kapatid? So, meron din itong pinakamagandang kakayahan ng tupa eh. Na-search ko sa mga farmer, yung mga nagfa-farm ng mga sheep, ang pinakamagandang nature ng tupa, marunong siyang mag-recognize ng voice. Sabi dun sa namamagnify nila. Sabi rito eh, a sheep have excellent hearing, sabi dun sa search ko. They can amplify and pinpoint sound with their ears. In fact, sound arrives at its ear at a different time. Kapatid, napakagandang namamagnify na hindi naman yung ine-exaggerate niya, hindi niya dinadagdagan. Yung naririnig niya na namamagnify niya, kung ito'y talagang ito yung tumatawag. Di ba? Yun ang kagandahan ng tupang ito, mga kapatid. So, nakikita natin na kaya tayo nalantulad para pag tinawag niya tayo, amen, tayo yung makakarinig, mga kapatid. Praise God, glory to God. Sa dami po ng mga katuruan ngayon, mga kapatid, kung hindi tayo makikinig, magsusuri, kung ano talaga yung purong salita at yung mga message na tumutulay dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, marami pong katuruan tayong maririnig na baka hindi pala ito yung pagkain talaga ng tupa. Ito hindi yung pagkain na bibigay buhay sa tupa, kundi ito yung pagkain na posibleng ikamatay ng tao, mga kapatid. Praise God. Meron ngang nabasa akong kwento na merong isang inarest na tao, taga-Australia siya. Inarest to siya dahil sa pagnanakaw ng tupa. So hanggang sa umapila siya, sabi niya, hindi naman ako nagnakaw ng tupa. Kinukuha ko lang yung talagang sa akin. Eh yung nagdemanda, talagang firm siya na, hindi, sa akin yan, talagang ninakaw niya yan. So naguguluhan ngayon yung judge kung paano niya i-decide yung so ang ginawa, pinadala yung tupa dun sa court. Tapos nagtago yung isa dun sa isang side, yung isa naman doon sa isang side. So, nung tumawag yung isa, yung nagdemanda, tumatawag, umiyak lang yung tupa. So, confused siya. Pero nung isa yung tumawag, mga kapatid, firm yung tupa, certain siya, yun yung boses, yun ang shepherd niya. Pinuntahan niya yung dinemanda. So, the court, sabi niya, this case is dismissed, sabi niya. Imagine, na-recognize niya yung boses ng kanyang shepherd. Di ba ganun din tayo, mga kapatid? We recognize the voice of God. It's God. Glory to God. Praise God. Sa dami po ng denomination ngayon, mga kapatid, na tumatawag. Nandun sa kabila, tumatawag sila. O ito, nandito kami. Di ba? Pero kung susuriin mo ang kanilang mga tinuturo, hindi yun ang boses ng ating shepherd. So, nakakagalak, mga kapatid, na nandito tayo, hindi sa pagmamataas sa ating kilala natin yung tinig, yung binabahagi sa ating salita
na talagang galing sa Diyos at ito'y purong salita. Praise God. Glory to God. Sabi dun sa verse, basahin po natin mga kapatid. Praise God. Sabi dun sa verse 12, kung babasahin natin sa Tagalog, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumadating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakitan ng tupa. Diba? Nakikita natin ang bagay nito sa mga ibang denomination, mga kapatid. Kung parang pag-attend ka lang, ibigay mo lang yung ano mo. Walang basta kahit ano nang gawin mo after that. Parang pinababayaan ka lang. Di ba? na gumawa ng hindi maganda, basta wag ka lang humintong mag-attend at magbigay dun sa sobre. Parang ganun. Parang ganun ya. Praise God. Pero sa atin dito hindi eh. Makikita mo na hindi after dun sa pakinabang ang ang ating hindi sa pagmamatasan ng mga kapatid. Hindi after sa pera, no? After sa kaligtasan ng tao. Kaya ito yung desire, nakikita natin na desire ng ating kapatid kung paano gusto niya na i-present ang church na to na without spot, without wrinkles, and without blemish. Hindi yung pababayaan ka. Kaya nga sabi, church is a house of correction eh. Dito tayo tinutuwid mga kapatid, hindi yung after mo rito, hindi ka na palalahanan kung maganda ba o pangit ang yung ginagawa. Yun ang kagandahan mga kapatid. Talagang mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal ng isang kapatid. At kung ano yung desire niya na pakainin ng tama yung nasasakupan upang yun ang maging sandata natin na hindi tayo mailigaw sa mga ibang klase ng mga turo. Praise God. Sabi ko nga dati sa akin din, nanggaling din sa akin to dati, naging kaisipan ko rin to dati. Basta't gumagawa ako ng mabuti sa kapwa, yung nagsisimba ka, yung kahit anong relihiyon ng aniban mo, pasasan ba't isa lang ang pupuntahan. Naging kaisipan ko rin to eh, pero hindi pala ganun mga kapatid. If you are still in a position that na hindi mo na kailangan ng shepherd, kailanman hindi mo maririnig ang tawag. Kailanman hindi mo maririnig yung boses ng pagtawag ng Diyos. Kasi doon ka sa posisyon na hindi mo kailangan ng maglilid sa iyo eh. Akala mo sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong sa sarili mong paraan mapupunta ka doon sa buhay na walang hanggan. Hindi. We need somebody. We need Jesus Christ to lead us through this because He is the way, the truth, and the life. Siya lang mga kapatid. Amen. Kasi kung wala kang kakayang bumalik, wala kang sense of direction, ang kagandahan sa shepherd na ito, kapag hindi pa kumpleto yung kanyang tupa dun sa flock, hahanapin niya yung nawawalang kanyang tupa. Mga kapatid. So, hindi naman talaga tayong humanap eh. Tayo yung hinanap. Kasi wala tayong kakayahan na bumalik dun. Siyang unang umibig sa atin bago natin siya inibig. I was once lost, now, di ba, yung kanta natin, now I found. Praise God, glory to God. Hinanap tayo nung tayo nawawala upang ibalik tayo dun sa flock, mga kapatid. Praise God, glory to God. Kasi yun naman talaga yung pangako niya eh, na wala siyang iwawala isa man dun sa ibinigay ng Ama sa kanyang kamay. Praise God.
kalooban ng Ama na wag iwala isa man dun sa ibinigay ng Ama dun sa kamay ng ating Panginoong Yesus. All the Father that has given me will come to me, sabi niya. Praise God. Glory to God. Kung mapapansin natin mga kapatid, kung meron kang isang pag-aari, mahal na mahal mo to eh. Kagaya nung naibahagi dito dati yung investment ba yon? Hindi mo hindi mo ipagkakatiwala yung isang bagay na pinaghirapan mo ng matagal na panahon dun sa taong basta-basta na lang. Kung meron ka mang kinita sa kabuuan ng yung pagtatrabaho, hindi mo basta-basta ipagkakatiwala dun sa isang tao. Tayo, pag-aari tayo ng Diyos, na nagbigay siya ng isang shepherd sa atin upang ilid tayo sa tamang direction, upang wag tayong mawala, upang tayo protektahan. Ibig sabihin, kaya nga, I am the good shepherd. Siya yung good shepherd talaga na ipinadala ng ating Diyos Ama para tayo ay protektahan, ilid, at magkaroon ng direction ng ating buhay. Kasi mahal na mahal, doon makikita na mahal niya yung kanya, sariling kanya, kasi yung pinadala niya talaga is a good shepherd. At ang shepherd na to, alam kung anong nature meron ng sheep para magkaroon sila ng intimate relationship at malid tayo doon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. At alam ng shepherd na to kung anong ipapakain doon sa mga tupa. Ito'y word of God. So, praise God. Dati nung bata pa ako, nag-alaga ng kambing yung tiyuhin ko, ang daming kambing. Pag dadalhin mo sa pastulan, habang naglalakad yung mga kambing, pag may nakita silang dahon na gusto nilang kainin, alis sila, kakainin yung ano. Yung tupa, hindi ganun eh. Yung tupa, kapag nagdadaan sila, habang nililid sila ng shepherd, habang hindi sila nakakarating doon sa tamang pastulan, stick to the flock sila. Hindi sila yung, pag may nakita silang ibang pagkain, kakainin. Di ba? Di ba, ang tawag ganun din mga kapatid, kung talagang hindi siya tupa, habang naglalakad, habang nagjo-join sa fellowship, habang nandito, pag meron siyang nakita dun sa, pag wala na siya dito, bago siya pumunta rito, pag meron siyang nakitang iba na natetempt siya, na pumunta ron. Ako talagang natempt na siya, na pumunta na ron. Pero hindi yan tupa. Talagang di tayo dyan. Doon tayo kakain. Diba? Parang mga ganun ba? So, para dalhin ang kanyang pinapastol doon sa tamang pastulan at makakain ng true word of God na purong salita, hindi contaminated, mga kapatid. So, talagang hindi tayo kambing na bawat daanan natin na meron tayong makitang masarap, natetem kagad tayo na kainin. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Pupunta tayo dun sa lugar kung saan talagang ang kakainin natin ay purong salita. Praise God. Glory to God. Meron akong babasahin, mga kapatid, na talata dun sa Psalm 23. Hindi po natin. Ang ganda kasi nito eh. Maiksi lang naman. Sabi, God, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Praise God. Good provider, mga kapatid, no? Hindi na tayo mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig sa pahingaan. Praise God. Glory to God. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Ito magandang kapatid eh. Sabi, oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Praise God ko. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me. Praise God, glory to God. Yung pinaghahandaan ako
ng dulang sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Praise God, glory to God. Nung maganda, no? Tingnan mo, buong kaarawan ng ating buhay, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. At tayo'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Praise God. Napakagandang talata, mga kapatid. Merong sinabi ang ating kapatid sa kanyang mensahe na meron daw isang shepherd, halo-halo yung merong isang pastol, na halo-halo yung pinapastulan niya. May kambing, may kabayo, may tupa. Pero yung mga ito, iisang field ang kinakainan. Isang field ang kinakainan. So, di ba, parang yung the rain will pour to just and to the unjust. So, isang damo, isang pastulan ang kanilang kinakainan. Pero pagsapit ng gabi, tatawag yung shepherd. Yun lang yung papasok dun sa sheepfold. Yung kambing at saka yung mga kabayo may iwan sa field. Imagine, mga kapatid, no? Isang shepherd, pinapastol dun sa isang pero pagdating ng gabi, tatawagin yung mga tupa, sila lang yung papasok dun sa fold. Sila lang yung makaka-recognize nung boses na yun. na talagang dun sila sa flock, to be secured, to be protected. Pagdating ng gabi, sa mga lobo, mga kapatid. God. Isa pang bagay na nakapagbigay sa akin ng pansin dito, mga kapatid, kasi binasa natin verse 7 and 14, Sa verse 7, sinasabi niya rito, I am the door of the sheep. Pagdating naman dun sa 14, I am the good shepherd. How can Jesus Christ be a shepherd and a door at the same time? Di ba, mga kapatid? Nag-search ako noon, may pinrint out ako dito. Ganito pala yung sheepfold. So, pag di tinawag yung mga tupa, papasok dun sa sheepfold, yung shepherd, hihiga pala dun sa gap. Dun siya papahinga. Dun siya nakabantay. So, siya yung pintuan, at the same time, siya yung shepherd. Tingnan nyo, mga kapatid, pag nandito ka sa loob, anong klaseng protection meron ka dun sa shepherd? Di ba, lahat ng bagay na napapasok dito, dadaan muna dun sa pintuan. Nandun siya. Di ba, mga kapatid? So, kung ano man yan, kung danger man yan, kung sakit man yan, o kung ano man yan, dadaan muna sa Panginoong Hesus kasi pinoprotektahan ka bago dumating sa'yo. So, parang meron siyang, nape-permit niya lang, ano mo lang yung bagay na yun kung pinermit niya. Pero ang tanong, kung talagang tayo, bakit tayo nagkakasakit? Bakit pinapermit niya magkasakit ang tao? Para mag-glorify siya, mga kapatid. Praise God. Kung mapapansin natin sa verse 10 na ito, ay sa chapter 10 na ito, yung bago mag-chapter 10, yung chapter 9, ito yung word of God made manifest dun sa bulag, dun sa Siloam, no? Sino raw ang may kasalanan? Bakit ipinanganak na bulag ito? Ang kanya bang magulang o siya o sino? Sabi niya, walang may kasalanan, neither his mother or his father. Para lang mag-glorify ang Diyos, ha? Basahin nga. Praise God. Chapter 9, ano? Sabi niya sa verse 3, sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Sa English. But that the works of God should be made manifest.
So pag magmanifest yung gawa ng Diyos, nag-glorify yung Diyos, ano. Kaya kuminsan nape-permit sa atin yung mga bagay na yon para magmanifest naman sa atin na tayo anak ng Diyos. Pag pinag-pray mo yung mga bagay na ito at nawala, nagmamanifest sa iyo na anak ka nga anak ka ng Diyos. Praise God. 'Di ba? Meron pa ngang kwento na yung pinilay niya yung tupa kapag astray siya, di ba? So, kasi ano to para bang stubborn to yung matigas ang ulo pag gala-gala. Ang ginawa, pinilay yung tupa. Sabi nung nagtanong, "Oh, anong nangyari sa tupa mo? May sakit ba?" "Hindi," sabi niya. "Pinilay ko." "Oh, bakit? Are you a cruel shepherd? Why did you cripple your sheep?" Sabi ng ganun nagtanong. Hindi, kasi sabi niya, pag-alagala siya. Kung nawala siya, susceptible siya, nakunin siya ng lobo. Kaya ako siya pinilay para lagi siyang nandito sa tabi ko. At kapag siya'y nahilom, hindi niya na ako iiwan. Sabi niya. Praise God. Ganun din naman tayo mga kapatid. No? Umisan nangyayari sa atin yung mga bagay na yun para merong pamulat sa atin ng Diyos na tayo talagang tupa eh. We are predestinated to in this inheritance na maging tupa tayo. No? So, wag nating praise God, glory to God. Kaya, sa pagtatapos mga kapatid, tunay na maiksi lang yung exhortation. Sabi niya, no matter how good you are, no matter how religious you are, no matter how sincere you are, the question is, do you know the shepherd? Praise God. Because if you don't know the shepherd, you are still lost. You will not recognize his voice, mga kapatid. Accept your role as a sheep. Read the Bible and the message in order to recognize how Jesus speaks and calls. Because if you don't know the shepherd, definitely you are not in the fold. Saved and secure in the Lord of Jesus Christ. I believe mga kapatid, wala isa man sa atin dito na nagwa-wander pa dun sa wilderness, no? Praise God. Dun sa wilderness of sin, in danger of death and damnation, because we recognize the voice. Sabi niya, he that heareth my voice, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath eternal life, and shall not come into condemnation, but pass from death unto life. So, chapter 5 ba to? 5:24. Maganda rito yung 25 eh. Praise God. Basahin natin mga kapatid. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Praise God. Nandun ka man sa Florida humiga, nandun kami sa Guagua humiga, nandun ka man sa Maynila humiga, pag tumawag yung tinig na yun mga kapatid, tayo'y babangon. Amen. If you don't recognize the voice of the shepherd, you are not predestined to hear this word. So praise God mga kapatid, palakpakan natin yung Diyos. Tayo po'y tumayo. God, pasasalamat. Tayo po'y humingi ng pasasalamat. Praise God, glory to God. Dakila naming Ama, marami pong salamat sa mga nakalipas na oras na kayo po ang patuloy na pumatnubay sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord God, patawarin niyo po ako kung meron po akong nabanggit o nasabi na hindi po naayon sa banal na salita o inihikayat ko po ang aking mga kapatid na ibalik niyo po sila sa salita o Lord God. Marami pong salamat sa mga pagkakataong ito na ginagamit niyo ang inyong abang lingkod o Lord God. Nawa, patuloy niyo po akong pahiramin ng inyong mga wisdom, ng inyong mga kapahayagan o Lord God upang patuloy niyo po akong magamit sa mga susunod na gawain o Lord God. Marami pong salamat muli. Ito po ang aming samot panalangin sa inyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God.